sila, tumatagal sila sa clash. Kaya talagang medyo mahihirapan nga itong si Danny. Tignan natin kung masusuportahan nga siya dito ng Zhuang Ji pick-up nga dito ni Rafi para makita natin yung effectiveness niya tulad nung nangyari ng game number 1. Kumbaga mukhang kakailanganin nila dito ng enough defensive help para dito kay Danny so he can be able to dish out a lot of damage sa mga parating na team fight. Pero we'll see about that, mga kaibigan. Kanina sabi ko maganda kayo ng mga popcorn. Ngayon naman, sandwich ang ihanda ninyo dahil we're now to game 2. Pero sa taas kagad, Kuya Buhit, delikado kanya buhay na siya dito ni RTG. Okay, ni Helmina, easy lang. Easy lang tayo dito. Wala mo nang maasim-asim play. Binigla, RP diba? Surprise, may illusion. Diba? Kasi kadalasan ng mga rowing supports natin nagsisimula sa gitna. At hindi nga inaasahan Hide na ay itong si Helmi na surprise ay nasa clash lane pala. And that early game advantage para kay RTG, mapapadali ngayon ang kanyang 1v1 dito against kay Hide. Na-burn pa yung flash, yun yung pinaka-importante dyan. So pwede magkaroon ng revisit at pwede magkaroon ng angle itong si Viole to really get that first blood on the top side. Ayun, yun yung magiging problema pag nagkataon. Pero nakita ninyo, meron tayong maliit na information about kay Lam dito. No? Pero medyo malalim. Lang nalabas. Malalim na Tagalogin ang nangyari. Pero eto na naman, Bramble back, siming-siming lang. Si Kuya mo lang para sa taas. Habulin niya sa RTG. Ay, mag-dash out lang. At kita mo yun? Yan na si Shadow Friend, mga kaibigan. Just dealing the damage kay Yap. Sa mid na iwan lang nila. No? Ayan din yung isa maganda. I think wave clear talaga. Ang dami niyang pwedeng mabilis na niya ma-clear kagad yung wave towards the mid. So he can easily rotate kung saan man niya gustuin. Yung pinaka calling card, wait lang topside mukhang yung Zilong may pinaplanong masama, sana mapakita ng camera dahil mukhang natalon yung Zilong natin. Nagsusunto si Zilong sa top lane kasama si Sunbeam pero dito alam ko na nangyayari dito. Delikado ito boy. Parang teka lang. Ayun na! Ayun no! Di ba? Sakto mga kaibigan. No doubt RTG nakuha dito ni Raf. That's a 2v1. Imagine. Magsama-sama pa kayo. Walang problema dito. And Raf able to get one once again. Yeah, it's a 1-for-1 and hindi niya na-expose nga kasi wala nga flash itong si Hide. And there is a potential for Viole to really just visit on the top side. Ang kagandahan, nandoon pa rin naman yung supporta ni Rave. So instead of it being just, a 1-0 at the advantage of Team Clash PH, nagkaroon ng trade kill. So it's a 1-1, no harm, no foul. Tuloy pa rin ang action natin dito sa Heroes Scourge na natin. At wala pang lumalabang, 7.1k. Parehas lugi, pare. Parehas lugi. Wala pang lamang. Wala pa munang lamang sa ngayon. Go back into the ball game lang muna. Kanya-kanyang pagkuha naman kanila ng mga farm. Pero hindi mo kung magkakaroon naman ng movement. Masyadong makulit si Kuya mo Rafi. Si Kuya mo Raf. Maiba-iba yung kanyang movement dito. Now moving towards the mid lane kanina. And na pabalik sa bote para tumulong kay Danny. Yep. But it seems like their strategy dito is to also the usual lang, mga roamers nagkakaagawan ng pressure. Pero si Hide laban kay RTG, ito na si Viole papasok sa loob, dash in pero di sapat, beaten. Ito na nag-dive in na mga kaibigan si Lam kanina pero hindi niya pinili si top lane. Hindi lang natin nakita kung kanina punta yung manok no? Siguro sa tatay ko parang gano'n. Iba na dinala yung tatay. Sayang yung couple days hindi tumama. Naku! Pasin yata AOE pero tignan mo naman yung damage para wala lang, inihinda lang nila yung sakit dito. And they're now backing off muna for now. Kailangan medyo maging malalim sila doon pero wala muna. Tatlo ang execution sa baba, mabilis na responde ang ginagawa nila dito. Could be a potential Tyrant. Possible kasi yun talaga yung primary objective at the first 4 minutes Yan talaga yung mas inaasam na mga teams dahil nga yung combat tower ay talagang ipapanalo ka sa early stages or early skirmishes. Naghaharutan by the way itong si Viole at itong si Hide dun sa may bandang gitna kaya talagang I think Tyrant talaga magiging target ng parehong teams dito. Irby. Muntik na makaisa sana sila dito. Kung nagkataon na makuha na si Sheena, speaking of what you're saying kanina, Tyrant sa kanilang target, pwede nila makuha yan. Pero Hide, just doing Byron things, mga kaibigan. Tignan mo naman ang pressure na binibigay niya sa kanilang mid dito. Medyo makunat-kunat yang si Kuya mo Byron, kaya nahihirapan din sila. Tyrant halfway yung ating HP. Sino nga bang mas makakapitas dito? Pasok sa loob. Ito na initiation with the ulti big there. Dito mo naman yung damage na binigay sa kanya. Pero paikuting bang na parang trupo si Kuya mo Lucian at a double kill for Princess
Frost, and triple kill pa. Yan ang gustong-gusto talaga ni Supremo. Yan ang gustong-gusto ng mga Princess Frost sa yung mga choice point. Oh my god, naipit sila. Wala silang nagawa doon nga sa Liu Shan combo. Sama mo na nga rin yung Winter is Here. Triple kill. Maagang Christmas gift para kay Supremo One. Isama mo na rin itong Tyrant. At ngayon naman, Team Flash ang maariba. Mariba indeed. Grabe, an unexpected play na nanggaling dito from Team Flash against Execration. It seems like they were not really prepared for that one. At talagang binigla sila ng gusto dito. Pero kaya pa ba nilang gawa ng play? I don't think they can. I don't think they will because again, they have the primal bond and that could be very problematic for them kung sakali man naguluhin pa sila dito sa ating Overlord. Pero lumabas na mga Baby Dragons. They're now moving towards the top side of the map. Seems like they really want to go for this one. Tamang slow lang. And tumama dito kay Violet. Pero pasok sa loob si Kuya Moschino na parang hindi marks pa gumalaw against 3. Mutik nang lumapit at mutik nang umasim. Nahihirapan talaga sila dito. And again, Team Flash knows na nasa kanila yung advantage. Si Shino pumasok. Mukhang may naaalanganin na naman para sa side ng Execration. Pinipit sandwich. Sandwich play mga kaibigan. Ayan ang ito ng nakap na ginawa doon. Di Kuya mo Violet. And Helmina. That's the play that you need to happen. The damage, the knock-up, the CC. And they were able to get the first tier turret. Meron silang Baby Dragon dito para mag-defend. Pero no problem para sa kanila. Meron silang isang kanyon. And that will... Naging sapat dahil nga rin sa passive ng Liu Shan na kapag ka tumama yung skill mo dun sa Torre, nade-disable siya ng bahagya. Malaking bagay yan ha, especially if you're pushing with just one minion tulad nga nakita natin kanina. Itong si Hide, you know, just making positive, kumukuha na lang, kumukubra na lang ng something positive at nakakuha siya ng blue steel dito. Pero, tol, ang laki ng kalamangan dito ng Team Flash PH. Diba? You know, from that pincer movement nga or sandwich play nga na ginawa dito ni Violet, talagang gustong pinapakita yung buong mapa ng Heroes Coach, no? Pero meron naman si Hyde, hinahabol ngayon ng haba na members. And ayun, going back to my point, after yung pincer movement, 2 torre pa ang nakuha ng Team Flash. Talagang paldo Nation. Tsaka, even if you look at the goal difference right now, tinasok sa loob. Hindi delikado kanyang buhay doon. Pero di lang ma-follow up itong si Kuya mo, Violet. Medyo maraming nga naman pag nagkataon na pumasok sila dahil may pwedeng follow up pa na ma-back up dito from the Execration. And alam mo kanina habang tinitignan ko yung buong mapa natin, no, halos nasa gitna lang lahat sila. Kahit yung mid, top, and bot, pare-parehong nakapesto sa mid yung ating mga yung ating mga minions. Pero si Hide, oops! Tinalbugan lang. Pero wala magagawa dito kasi wala namang damage yung solution talaga. Trabaho lang siya dito na manakot. At flash in or nothing. Sa mga supports yan talaga yung I would say binabayaran pagdating sa crowd control kasi may stun yung S1, may stun yung S2, yung S3 may slow. So para sa mga players natin dyan na gusto maglaro ng support na maraming crowd control na dala sa kanyang baunan. Ayan, Liu Shan. Yun, spelled as L-I-U. Shan. Yan, ang marereko ko. Ayan, yan talaga ang pinaka-solid, the best newbie player, newbie friendly pala. Pero nakuha dito na kanyang buhay. Oy, bakit naman for proof up? Kapalit ng kanyang buhay. Hindi, ate Jose mo na get away. Pero may trade sa loob. Take it and a spin. Paikot-ikot lang na para trupo. Napakakunat. Mali ka na pinasok na liga. Bramble back. Naging Bramble front. Nakapita si Bramble back dun. Perpy. At dahil nga sa nangyayari ngayon, ayun, finally pinakita na nga yung mga itemizations nga natin. Is there anything unorthodox? Wala naman, di ba? Pero nakikita nga natin na malaki nga yung kalamangan dito ng Team Flash PH. Specifically si Jungle, Kuya mo kahit, hindi ka kanyang buhay, 3, wala talaga magagawa. Kumbaga, binilangan na yung kanyang buhay dito and Tyrant will be up once again, Kuya Otto. Yup. Malaking bagay pa naman tong Tyrant na to kasi pre-10 minutes to. And by the way, ayun, finally, they're trying to make a play pero wala talaga silang panghuli dito kay RTG. Isang led by Sunset lang. Talagang nakatakas nga ng ganun-ganun lang itong alinya natin. Malaking bagay kasi yung mga objectives pre-10 minutes dahil pagdating ng 10 minutes, mag-reset yung primal band So, kung kaya mo siyang makuha pre-9 minutes and 30, gawin mo. Pero dahil nga nag-expire na lang at walang nakuhang additional objective dito ang Team Flash, okay lang, diba? No harm, no foul. At the end of the day, sila pa rin naman yung lamang. Sila pa rin yung lamang, hindi dito. Saka malaking advantage para sa kanila kasi pwede pa sila sumicure na isa pang
excuse me, jungle buff dito or pag rather ating pwede naman ko yung overload or could rotate somewhere else. Pero sa ngayon, up na. Ayan na, medyo teenager na din yung ating mga objective Ayan dito. na, evolution pero una pa sa first mga kaibigan. Trade lang, Tyrant versus Overlord. Ang magkabilang panig dito, pero nanggugulo lang si kuya mo, RTG. Up, kapalitan lang nga indeed. Nakuha ngayon ng Team Flash PH ang Overlord sa kabila naman ng Tyrant. Parang give and take lang, di ba? Yeah, pero alam ng karamihan na pro teams to, mas malaki ang value talaga ng Overlord. Pag nag-evolve na, yung pag teenager na yan, RP. Kasi malaki talaga yung ambag nung malaking dragon na pwede mong summon yung Mama Dragon. At yun na nga, pagka sinamon yung Shadow Vanguard kasama ng mga Overlord Vanguard, talagang minipis at sisikip ang mapa dito ng Execration. Sinamon na, RP. Sinama na si Dracaris, mga kaibigan, towards the mid right now. At tutulong sa kanila mga tropa dito. Mukhang ito yung focus nila. Habang ang maganda ngayon dito na shove nila yung bot side, nakikita natin na slowly nagpupush yung ating Teenager Dragon alongside with the rest of the minions. At nandyan pa si Align. RTG will also try to clear all of the waves as well in the bot side dito para makapag-push sila ngayon sa mid. Makapag-peso sila sa loob. Pag-gamit-gamit na ng kanyang Resplendent Revolver to give some damage and also clear the minion wave. Pero sa ngayon, that's the Mother Dragon. Kumbaga, pag sumigaw lang ng Dracaris dito, si Daenerys, delikado sila pag nagkataon. Kinukuha din na ngayon din at the same time yung kanilang blue buff so they can also get the good defense. Konting tamang kalma lang tayo dito, no? Wala pa namang nangyayari. The Mother Dragon has been taken down at wala silang magawa dito to push kasi masyado nilang maaga yata nakuha yung mga outer turrets natin. And now, they're being forced to decide to go in. Nakuha na, disrupted yung ating tower kanina because sabi mo nga kanina, naka-illusion skill niya yan pero hindi nila nagawa ng paraan para ma-defensahan pa sa loob. Pero look at the damage as well. Sinasunod mo lang the tower damage ni Pioli. And he will fall down pero kapalit na buhay dito ni Brambleback. And Brambleback nanlalampot na ang kuya mo, Nam. At ito yung performance na gusto mong makuha sa isang lam no? Every single time na pumapasok itong si Brambleback, lagi siyang napapunish dito. Yung, mahirap pulihin ang isang lam kasi malikot yan Pero itong si Supremo, with his Frigid Prison, just the fact na nauhuli niya itong si Brambleback sa tulong na nga rin ng knock-up at setup dito ni Helmina, itong lam, pwede mong sabihin na napaghandaan ng Team Flash PH. Ayan, kumbaga siya ang nagiging ulam ngayon dito ng executive Team Flash PH. Medyo nakulangan tayo sa vitamins sa at saka, alam mo din most of the time, nakikita pumapasok siya. Parang hirap ding mag-decide ang execution if they will also go in to try and make some trades. Kasi parang lambutin Lambutin de Mayo ang nangyayari sa kanya. And kahit makulit yan, wala pa rin siya magawa. Ito na naman tayo. So ano naman mga kaibigan, si Hide. Nahabol nila ngayon yung bot side dito pero nagkakaroon ng magandang trade. Nakuha nila si Princess Frost. And this is not going good para sa Team Flash PH. Supremo, one main damage dealer. Humahabol pa rin sila ng maling tao. And that's not going pretty good para sa kanila. They're now trying to chase them down. Nagawa din sila dito para habulin ang rest of the members of Team Flash PH. But I don't think they can and they will. Sa ngayon, okay lang. -1, no problem. Yeah, finally, something positive para dito sa Execration. Pero again, we have to remember, dalawa na yung high ground tower na nawawala para sa kanila. Tingnan natin kung mabubutas nila finally itong mid lane. Uy, pumapasok ngayon yung Alain! Uy! Naku po, delikado naman po yung mga kaibigan. Nahuli naman ng isa. And dahil nasa loob, walang problema! Kasi ginamit niya doon, mga kaibigan na kanyang fevered barrage dito. And they're now trading 1 by 1. Buhay pa rin si RTG, pero wala sa tatlong miyembro dito ng Team Flash PH. And pumutok na sa kanyang kamay. Pero yung base na naman, Team Flash PH is doing it once again. Keep them busy, boys. Pero hindi kaya. Walang-wala sa marami. Hindi ka masyadong makunat. Hindi kinaya na kanyang tangke. Dinisrupt din niya dito pero wala siyang kasamang minion. So, yun yung best way talaga para makapag-defend. Mukhang babaligtad pa nga yung laban natin dito, RP. Dahil itong ang Overlord ay kinakain na nga ng Execration. Ito yung kailangan nila kasi one way to stabilize is to have yung mga dragons nga to help you equalize yung mga super minions nga na nanggagaling sa base mula sa kabila. And don't look now, ang may kalamangan na ngayon in terms of gold ay Execration. Sa isang iglap lang or from 3,000 average lead na meron ng Team Flash kanina, biglang naging 2,000 naman ngayon na napunta sa Execration. That's really huge considering again, maliit man na numbers yan sa inyong paningin pero in this game, malaki na yan kagad. Malaki yan kagad. Isang funnel item lang kagad na mapunta sa isang player dito. That's a lot of lead kagad na pwede lang makuha. Pero sa loob, sa ilalim, kinagsubukan nyo yung Violet, napasokit sa loob sa Hide.
Pero Hidden at sa Byron, mga kaibigan, medyo makunat talaga yan. Hindi nila kakayarin yan pag nagkataon. Sa ngayon, split pushing sila. Kita-kita mo naman kung kano ka-even yung kanilang manpower in terms of boy for split push. They still have the Teenager Dragon. At mukhang hindi nila makakuha yung ating second tier turret, pero moving towards the bot lane right now, positioning themselves. Another Dragon is coming in as well to help them. Yeah. Pero si Mother Dragon nasa taas at para magbigay lang ng pressure. Yeah, si Shino yung tatrabaho dun sa may top lane at kayang-kaya naman nila. I think hindi pa accurate yung timing dito ng execution. Finally, makakakuha sila ng isang second tower dito sa may bandang ibaba. But that's it, no? Pero sa isang overlord, hindi man lang sila nakakuha ng isang high ground tower. They are being forced to back away. Eto na naman tayo mga kaibigan, nakita ko na to kanina, deja vu nga ba ang mangyayari sa atin? Nagawa din sila mag-recall. Isa lang, si Ganon muna kayo makakapag-recall! Pero is that enough? Ang laki ng kanyon nila dito, malaking kanyon, wave clearing right now, ang focus lang dito, ni Kuya Moyato. Eto na si Rama para magdepensa. Wala silang magawa, wala silang minion, they don't have enough manpower to defend it, to push rather yung ating top side, and they have to back away. They were falling down one by one. Kapalit kayo na ibang members dito ng Team Flash PH at ang depensa nilang mapayapa. Pero washing! Brambleback right now is on fire. Lumampas! Sumobra! Siya doon! Sa mga jungle camps! Pero no problem if that's going to be enough for them to secure that kill once again. And this could be an end of this game kasi medyo matagal yung ating death timer dito. Pero aabot nga ba? We'll see. Yeah, I think makakabukas sila dito ng mga high ground towers. Dito sa may bot lane yung magiging focus nila. Sapat na yung isang minion na yan. Tiyatakin na nga ni Brambleback. Mukhang tama ka, Crystal na yung target dito ng Exe. Pumasok sa loob, sobra-sobra na naman, lampas naman ang guhit mo dito, pero may isang kanyon na sa loob. Kailangan na mag-wave clear dito, sirain mo yung kanyon na yan. And the rest of the members right now already popping off for Execration or Team Flash PH, and they have to push really further to defend this one right now. Ito na si Lucian, makunat-kunat si Kuya Helmina, pero sapat ba? Take on a spin para lang maikutan niya yung kanilang mga kalaban dito. Meron tayong minion sa loob. They have to clear again the minion wave, and they're doing it right now. They're doing it splendidly. They just can't push the crystal because of how effective Team Flash PH is defending it right now. Yeah, kanina kasi yung nagiging problema na wala kagad si Shino. At least ngayon meron ng damage na nagagaling na sa Team Flash PH. Hindi mo pwedeng dalawahan ng execution. And so now, ang target nila is another objective Tyrant makukuha nila at tumabla na sila Erpia in terms of high ground towers kasi yung gitna at baba ngayon ng Team Flash PH, butas na din. Ang problema pa dito ngayon, Erp, is that in terms of gold, ang laki-laki na lalo ng gold. Difference dito. Sana makita natin yung items, Erpia. In average, 5,000 yung ng lead dito. And imagine, pag nagkaroon lang ng team fight, there's the item that yun yung kaibigang Otto, no? Kita mo naman, halos full item na actually. Ibang miyembro dito. Full item na yung Byron, full item na yung Lam, at yung IQ Marco Polo, full item na rin, RP. Helmina. Kompleto na sila dito. Kompleto rin siya, kumbaga buo na Exodia. Pero this could be it. We are now at the 18-minute mark of the game. And no potential backdoor play for Team Flash PH right now, looking at the waves. Nahuli! Get from below! Pero dahil mo yun na PH, take it on a speed, paikutin ko na sila para trupo. Makuha nga ba nila? Si Brambleback is down once again. This now a 4v5 situation. Pero Danny, nag-fervoured barrage. Pero hindi yata maganda yung ginawa niya doon. Nagkaroon siya ng sakit. Imbis na fevered barrage, siya ang nagkaroon ng fever dito. And we'll see how Team Flash PH will be able to secure this one and utilize yung kanilang potential right now after that kill. Hindi mo pwedeng talagang disrespetuhin dito ang Team Flash. Ginawa nila itong lineup na to para i-target down si Danny. And Team Flash PH, sila naman ngayon napupush. Yole! Naku! Look at the damage! Pero not enough. Tatlo sila dito. Here's the AoE kayo from Supremo. Bigay mo yan. Princess Frost loading them down. Now it's a 3-4 down mga kaibigan sa execution. They can push this one. There's only few minion wave. Pero may kanyon. May malaking gundam dito. Pero wala pa rin silang enough death timer. So they can defend this one. Brambleback will not pay enough. Danny as well will be there soon enough. He still has the ulti. No, he's still on cooldown right now. And this is now the crystal being there, pero paparating na yung next minion wave. Oh no. Tatlo yung down sa kanila. Danny and Brambleback, kakayanin nga ba nila? 4v3 situation right now. They are using all of their AoEs. Pero the crystal, unstoppable si Shino, and the crystal once again will fall into the hands of Team Flash PH.